Dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. An ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga Pilipinas ang oras 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, araw ho ng Linggo, April 5, 2026. Ako po si Left Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, pagbangon ng may pag-asa, mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Pasko ng Pagkabuhay. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Paggunita ng Semana Santa, generally peaceful ayon sa Philippine National Police. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Malakihang taas presyo sa produktong petrolyo, asahang muli sa Martes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pagdaan ng Philippine flagged vessels sa Strait of Hormuz, hindi agad magpapababa ng presyo ng langis ayon sa Department of Energy. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magkapatid na lunod sa dagat sa Bataan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas!
mga turista dumagsa pa rin sa mga bakasyonan nitong Holy Week. Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, kaisa si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa panawagan ng Vatican na itigil na ang walang katuturang digmaan sa gitnang silangan. Mensahe ito ni Advincula kasama ng paalalang ang Pasko ng Pagkabuhay ay hindi bayolenteng laban kontra pagkamuhi at karahasan. Panawagan din ni Advincula sa mga Pilipino, huwag lamang gawing routine ang Easter Sunday at sa halip, isa puso ang simbolismo nito na labanan ang mga puwersang umaagaw sa kaligayahan at pag-asa ng hinaharap. Maynila, ito ang Pilipinas. Paalala ang Pasko ng Pagkabuhay na sa kabila ng pinakamadilim na yugto ng buhay, kayang bumangon ng mga Pilipino ng may pag-asa. Yan naman ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Easter Sunday kung saan ginugunita ng mga Kristiyano ang pagkabuhay na muli ni Hesukristo. Sabi ng Pangulo, kayang dalhin ng pananampalataya ang mga Pilipino sa liwanag. Paalala rin ng Presidente ang palaging pagpiling maging mabuti, maging mapagbigay at pagpili sa pagkakaisa. Hinimok ni Pangulong Marcos ang mga mananampalataya na dalhin sa aksyon ang paniniwala. Maynila, ito ang Pilipinas. Itinuturing ng Philippine National Police na payapa sa pangkalahatan ang naging pag-obserba ng mga Pilipino ng mahal na araw. Partikular itong assessment ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging mga misa at prosesyon ng mga Katoliko nitong Biyernes Santo. Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, naka-full alert pa rin ang PNP, lalo't inaasahan naman ang dagsa ng mga tao sa mga pasyalan gaya ng resort. Maynila, ito ang Pilipinas. Namumurong sumampa sa 165 hanggang 170 pesos ang halaga ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Batay kasi sa Mean of Platts Singapore Trading, tinayang magmamahal ng 17 hanggang 19 pesos kada litro ang krudo, epekto pa rin ng krisis sa gitnang silangan. Posible namang tumaas ang gasolina ng 3 hanggang 5 piso kada litro na magdadala sa presyuhan nito sa 110 hanggang 120 pesos kada litro. Ngayong 2026, 48.20 pesos na ang inangat ng presyo ng gasolina. Higit 90 pesos sa diesel habang higit 78 pesos ang iminahal ng kerosene. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Department of Energy na hindi otomatikong bababa ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pagpayag ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong patungo o konektado sa Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, risk management ang hakbang na titiyak sa supply ng langis, maging sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipino sa gitna ng US-Israel war laban sa Iran. Aminado rin ang kalihim na hindi pa nare-resolba ang mga hamon sa sektor ng enerhiya na patuloy anyang ginagawa ng paraan ng otoridad. Paliwanag ito ni Garin matapos ang tagumpay na phone negotiation ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian counterpart nitong si Zayed Abbas Araghchi. Siniguro ni Araghchi kay Lazaro na pahihintulutan ng Iran ang ligtas na paglalayag ng mga Philippine flag vessels, energy sources at Filipino seafarer sa Strait of Hormuz. Maynila, ito ang Pilipinas. Nasawi ang dalawang magkapatid matapos malunod sa karagatan sa Sitio Fuerte, Barangay Poblasyon, Morong Bataan nitong Sabado de Gloria. Kinilala ni Bataan Provincial Police Director Police Colonel Marites Salvadora ang mga biktima na sina Christian Oraje, 17 anyos, at Aris, 18 anyos,
napawang mga residente ng Valenzuela City. Sa report ni Danny Kumilang, nabatid na nakahingi pa ng saklolo ang mga kaanak ng magkapatid nang makita ang mga itong nalulunod. Pero hindi na rin nailigtas ang mga biktima na idineklarang dead on arrival sa Morong Rural Health Unit. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Hindi bababa sa 7 insidente ng pagkalunod ang naitala ng Philippine National Police nitong Semana Santa. Sa paunang ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanyang tiniyak na tinutukan ito ng mga otoridad gaya ng police at rescue personnel. Hindi pa nagbigay ng iba pang detalye ang PNP sa naturang drowning incidents na naiulat sa iba't ibang swimming areas. Hindi pa kasama dito ang report ni Danny Kumilang kung saan nasawi ang magkapatid sa pagkalunod sa Morong Bataan kahapon. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Tumaas ang presyo ng ilang water activities at seafood sa Boracay dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Pero kahit mas mahal ang mga serbisyo, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa isla. Ayon sa mga water sports operator, napilitan silang magtaas ng presyo dahil sa mahal na gasolina para mapanatili ang kanilang serbisyo at masuportahan ang kanilang mga empleyado. Ipatutupad simula April 16 ang 10 pisong dagdag pasahe sa sea transport papunta at pabalik ng Boracay. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nasa mahigit 10,000 turista ang naitala sa San Felipe, Zambales hanggang kahapon Black Saturday. Ayon sa Municipal Tourism Office, patuloy pa ang kanilang pag-consolidate ng ulat mula sa mga resort owner, kaya inaasahang mas tataas pa ang bilang ng mga turista. Hindi pa rin daw kasama sa kasalukuyang bilang ang datos mula sa San Felipe Resorts Owners Association na may higit 150 na mga miyembrong resort sa lugar. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:18 ng umaga. This time check is Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, alas 7:24 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning mga ka-MIP! Happy Easter Sunday! Kumusta po ang ating paggunita ng Semana Santa? Nakapag-nilay ba ang lahat? Nakapag-relax? Nakapagpahinga? At na-enjoy ba ang Holy Week break? Abay, malamang hanggang sa araw na ito ay marami pa rin ang mga nasa resorts, ano? Kasi yung iba hindi nakikisabay ng swimming ng Sabado de Gloria kasi sobrang dami talaga ng naliligo, ano? Kaya yung iba ay ngayon pa lang Sunday. At ngayong araw din naman, yung iba ay pipiliin na bumalik dito sa Metro Manila. Dahil bukas ay back to normal tayo, ano ho? Balik trabaho. Yung mga estudyante, bakasyon pa ang karamihan, maliban siguro dun sa mga may summer classes. Ay ingat-ingat lang ho ha dun sa mga magsuswimming. Ayan, ang sabi ng PNP dun sa huling ulat hanggang kahapon ay mayroong 7 insidente ng pagkalunod. Kung idadagdag yung report ni Danny Kumilang ay di siyam na, ano ho.
kapag alam natin na hindi tayo marunong lumangoy o hindi ganun ka bihasa, doon lang tayo sa yung kaya natin na lalim ng tubig. Ano ho? Mga hanggang bewang, okay na ba yon? O doon lang tayo sa gilid-gilid, ha? At syempre, lalo ho yung mga bata, ha? Bantayan ho natin yan. Baka malingat kayo, masyado nyong ine-enjoy yung sarili ninyo na nakakalimutan ninyong may kasama kayong mga bata. Naku, ingat-ingat po. Ano kaya ang naghihintay sa atin ngayong linggo? Mukhang marami ang kinakabahan. Siyempre, pagkatapos nitong Holy Week, tapos balita natin, siyempre, alam natin, hindi pa rin bumabalik sa normal yung sitwasyon dyan sa gitnang silangan na siyang dahilan ng napakataas ng ating pinapasa na napakataas na presyo ng produktong petrolyo at gaya nga nung ibinalita ko kanina, asahan natin sa Martes ang panibagong oil price hike. Kailan kaya babalik sa normal? Siyempre, ang pangamba ng karamihan sa atin, alam natin na hindi agad-agad, baka kahit pa tumodo yung supply natin ng langis, Kasi sa mga nakaraang experiences natin dyan, di ba? Tataas nung dati, magkano lang ba yung mga pinag-uusapan natin? Pag tataas ng 2 piso, 'di ba, kada litro, na yun big time na yun sa atin. Tapos lagi nating sinisita, 'di ba, na kapag may rollback, 50 centavos, 75 centavos, bihirang-bihira yung pisong pagbaba sa presyo. Kumusta ngayon na double digit yung ating pinag-uusapan dito? Mga hanggang kailan natin bubunuin yan, 'di ba? Ang sabi nga nung ilan sa ating mga kababayan, ang tanong ay kung babalik pa nga ba dun sa dating presyo na magkano yung todo? 50 pesos kada litro. Yan ang isa sa ating aabangan. At ang pinag-uusapan pa lang ho natin ay presyo ng langis. Siyempre, ano nga ba ang kasunod niyan? Presyo ng iba pang mga produkto, presyo ng mga bilihin. Bagamat ang sabi ng pamahalaan, tuloy-tuloy yung kanilang pakikipag-usap. So far, yung sa ngayon, ang inaasahan natin, batay sa sinasabi ng Department of Trade and Industry ay hanggang April 16, walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ay dun siguro sa mga ang pinag-usapan natin ay yung sa mga grocery store, sa mga supermarket. Kasi iba naman ang sitwasyon kapag sa mga palengke na alam nating tumaas na dati pa ang kada kilo ng karne at maging ng gulay. Naalala ko lang, balikan ko yung sa Boracay, ang sabi ng mga ilang kumpanya doon na nagbibigay ng mga water sports activities ay nagmahal ang kanilang mga serbisyo. Ini-imagine ko kung gaano kamahal kasi dati pa ay sobrang mahal na. Actually, di ba, ang binabanggit ngayon medyo overrated yung Boracay. At kahit yung mga local doon, aminado sila na nung nandiyan kami last year yata yun, sabi nung bankero ba o kumukuha lang ng picture, yung mga magagaling pumitik, magagaling kumuha ng picture para doon sa mga turista. Ang sinasabi nila ang tawag nga daw sa kanila ay most expensive island. Maynila, ito ang Pilipinas! Pero 'di ba, ang sabi ay dagsa pa rin naman yung mga turista doon sa mga pasyalan. Bagamat yung report ni Romy Gonzales kanina doon sa Baguio ay kakaunti, nabawasan yung mga umakyat ng Baguio. Kasi yan ay pwedeng napagdesisyonan, 'di ba? Kapag Baguio, mga ganyan na kaya ng sasakyan o by land lang yung travel, pwedeng biglaan lang, tara akyat tayong Baguio, ganyan dati. Ngayon, iba na, di ba? Kaya mas marami ang team bahay. Tama?
Yung dun sa mga bumiyahe na sumakay ng eroplano, yan ang talaga namang wala silang choice. Ayaw na sana nilang tumuloy. Pero dahil nga na-book yung mga ticket nila, bago pa man nangyari itong pagtaas ng presyo ng langis, kailangang gamitin yung na-book na ticket. Kasi kadalasan, syempre kapag may mga seat sale, di ba, yan yung inaabangan natin magsisimula ka niyan para sa summer vacation, magsisimula kang mag-book December pa lang, December, January, ganyan. December, January kasi dyan yung medyo may hawak ka pa, may budget ka pa. Ayan, malalaman ho natin, may mga nagtatanong, may panibagong order na ba tayo ng langis? Aabangan natin doon sa mga pakikipag-usap ng Department of Energy, kung hanggang kailan bago itong Holy Week break, ang binabanggit ay nasa higit 50 days yung ating stock. So malaman natin this week, sigurado namang magbibigay sila ng update tungkol dyan. At ang isa pang inaabangan ay yung implementasyon ng pinirmahan ni Pangulong Marcos na batas para maipatupad yung pagsuspinde o pagbaba sa excise tax sa produktong petrolyo. Yan yung inaabangan dahil ang sabi nga nila para lahat ay makinabang. Lahat, lalo na yung mga motorista, kasama yung mga middle class na umaaray at umaalma syempre. Hindi na naman kasama sa bigayan ng ayuda, bagamat nakakaltasan regular ng tax. Dahil bago ang Holy Week break ay inanunsyo ng Malacanang na magmi-meeting yung DBCC para nga dito sa kanilang pag-aaral, resulta ng kanilang pag-aaral dito sa implementasyon nitong kung sususpindihin ba yung excise tax o kung babawasan lang. At yan ang ating inaabangan pa dahil sa ngayon ay wala pang update. Baka bukas naman ay mayroon na, At ang tanong nga mararamdaman ba yung pagbaba kapag na ipatupad itong batas na ito? At kung hanggang kailan ba yan? Yan ang ating mga aabangan. Siyempre, ang inaabangan talaga natin ay mga good news sana, para ngayong linggo. Sa gitna pa rin nitong Middle East crisis. Okay, maya-maya, ayan, makibalita nga tayo maya-maya dahil alam naman natin kapag ganitong panahon, ayan, linggo pagkatapos ng Holy Week break ay gaya ng nabanggit ko kanina, balikan dito sa Metro Manila. At isa sa mga pinakaabala na pantalan ay ang Batangas Port, Calapan Port. Malaman natin kung naramdaman ba na nabawasan ng pasahero dahil nitong panahon rin ng Holy Week, inumpisahan yung biyahe na Pola Batangas ng fast craft. Mamaya makikibalita tayo dyan. Pilipinas ang oras, 7:34 ng umaga. This time check is brought to you by No worries, na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH
Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Shout out sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Kay Bentong, kay Ateng Teresita Atienza, Kuyang Jerry Rendon. Oy, happy birthday, Kuyang Jerry Rendon. Ngayon ba ang birthday mo? Si Arturo Comilio na nanonood sa atin mula dyan sa Llorente, Eastern Samar. Ay, oo nga, pasensya na. Alungkot pa rin daw ng balita. Ayan, dahil dun sa gulo sa Middle East. Kailan kaya matatapos? Yan din ho ang inaabangan natin, ano? At dasal natin. Good morning, ating Lourdes Bacani. Ricardo Fabregas. Ayan, sabi niya, panigurado, kung bababa man yan, ang tapyas lang ng mga Timawang Oil Company, sabi niya, ay piso. Kesyo, hindi pa daw ubos ang inventaryo. Okay, ayan, nasa linya natin si Mayor Jennifer Cruz ng Pola Oriental, Mindoro. Good morning, Mayor Ina. Good morning, Slet. Kumusta po sa inyo? Hello, ma'am. Ayan, kumustahin natin yung naging biyahe ng Fastcraft na Pola, Batangas. Gaano po karami sa ating mga kababayan yung tumangkilik ngayong Holy Week season? Napakarami po. Kung isasama yung bilang ng taong ngayong Sunday, nasa 400 plus na, no? Simula nung nagsimula. Kasi talagang napakarami talaga na taga 2nd and 1st District na trinay kung paano magbiyahe ng Pola, Batangas, Pola. At kasama po kayo. Natutuwa po tayo, no, Ms. Lex. Oo, kasama kayo. Tumatangkilik. Kasama kayo doon sa unang bumiyahe dito, Mayora. Kumusta po yung reception ng mga pasahero? Okay ba sa kanila ito? At naiisip ba nila na, nako, dito na lagi ako sasakay kapag tatawid ng Mindoro? Yung mga naging kasabay namin, lahat halos yun, ang sinabi nila, napakasarap ng biyahe, napakaganda ng tanawin. Alam mo yung hindi nila naisip yung tagal ng biyahe, 3 hours and a half eh. Hindi nila naisip yung tagal. Ang nakita nila is gaano kasarap and yung convenience ba na hindi ka maghihintay, alam mo yun yung oras, dire-diretso, pagbaba mo Pola na, at yung sarap ng mga yung nakikita mo na tanawin sa papunta dito sa bayan ng Pola. Opo. Mayor, sapat ba naman yung mga biyahe naman from Pola papuntang Socorro o sa iba pang lugar na destinasyon nila dyan? Yes, ma'am. Meron na tayo pagbaba po nila. Right now kasi hindi pa nakukuha yung kanilang anong tawag yan, prangkisa, simula terminal to pier. So ginawa po natin, naglagay po tayo ng bus, ng tourism bus natin para dali naman sila sa terminal. And pagdating sa terminal, meron po doon na palit-palitan every 30 minutes, 4 na biyahe yun, ng minibus na air condition, no? Simula sa Pola, papuntang Socorro, then Socorro, Pola. Right now, yun yung biyahe. Kasi meron naman talaga ang Mimaropa na biyahe papuntang Pinamalayan. So, dire-diretso na yun, Miss Lex. Kaya napaka-convenient. Tapos napaka-mura pa ng pamasahe. Kapag senior ka, 20% discount dun sa 35 pesos plus 20% discount pa. And sa mga estudyante. Ang ganda para sa mga taong bayan. Lalo na ngayon sa mahal ng pamasahe, sa mahal ng gas. Nandito, and besides, Miss Lex, meron tayong ibinigay na subsidy para matuloy-tuloy ang biyahe ng ating Fastcraft, no? 200,000 mula sa personal kong pera and 500,000 mula sa provincial government.
sa pamumuno ng ating provincial governor, Boss Dolor. So, dire-diretso yung biyahe natin ngayon. Yan yung itatanong ko next, Mayor. Opo. Miss Lex, no? Ayan. Ibig ba sabihin nito ay magiging pangmatagalan na yung operasyon nitong Fastcraft or nito lang peak season? So, hindi. Dire-diretso na po ito. Hindi po. Dire-diretso po ito. Kasi gusto natin makita yung peak season at yung regular season, no? Na biyahe sa bayan ng Pola. Kaya dire-diretso yung biyahe. Except sa pag malaking alon, kasi pag sobrang malaki ang alon, alam mo naman ang Fastcraft, hindi pwede. So, yan yung mga hindi pwede. Pero ngayon, dire-diretso ngayon. Habang summer at hindi malakas ang alon. So, Mayor, ngayon ay balikan ng mga kababayan natin na umuwi. Balikan ngayon dito sa Maynila. Kumusta po dyan? Kasi ina-expect natin na, kasi yan talaga yung problema natin dyan kapag ganitong peak season. So, ibig bang sabihin ay mababawasan yung sa Calapan Port. Pero dyan po sa Pola, kumusta naman yung sistema? Mahaba rin ba ang pila? Punong-puno ngayon ang biyahe. Sobrang, kung makita nyo, ang daming pasahero talaga. Hindi mo na alam kung paano mo isisiksik doon sa ating Fastcraft. Punong-puno yung Fastcraft. At marami pang nagbubo, kaya lang close na ito. So, hindi kasi pwede yung, ang capacity lang nito kasi 91. No? Pero hindi natin pwedeng sobrahan ito. At isa lang po yung isa lang yung biyahe niya kada araw, balikan? Yes, isa lang. Bale, dalawa, balikan. Oo. Isa lang, like, pumunta, kahapon dumating, ngayon ang alis. Okay. So, ganun yung biyahe. Paano po yung... Kaya maraming nagtatanong, baka pwedeng may panghapon. Dagdagan, Pinag-aaralan, pinag-aaralan nila. And ngayon, Miss Lex, napakaganda dahil may mga nagtatanong na may-ari ng malalaking barko na baka pumasok sa Pola na meron na siyang isasakay ang sasakyan, mga sasakyan. Isasakay ang sasakyan. So, pinag-aaralan pa natin. At paano sila papapasukin sa bayan ng Pola. Opo. Paano, Mayora, yung ang binabanggit nyo pa, nasa 90 lang, yung kayang isakay. So, yung mga hindi umabot, per booking po ito, yung mga hindi umabot ngayon, bukas na. Per booking, per booking, di kinabukasan na. Okay. So, kaya kailangan, malaman ba namin yung magbubook ahead of time. Kaya tumatawag naman sila, Miss Lex. Meron kasing hotline ang Fastcraft na bumabiyahe. At yung mga kababayan po ba natin ay sa kwenta nila, sulit yung biyahe kung dyan at hindi na dadaan ng Calapan kasi yung Calapan mas malayo pag papunta ng Talagang lahat mas less. Tatanungin mo, mas less ang biyahe, hindi ka pa dadaan sa sigsag, maganda pa yung tanawin, ang sarap, komportable ang upuan, at talagang pagising mo daw, nandyan ka na sa Pola. At malapit na rin sa Socorro, Pinamalayan, mga taga-South, may mga taga-Rojas, Mansalay, dito na bumababa, Miss Lex. Kaya thankful tayo. Lalo na siguro kung may biyahe ng barko na, yung barko mismo, na malalaki. Siguro maaga pa para itanong ko ito, pero anyway, ramdam na po ba sa sektor ng turismo yung may direktang biyahe dyan ng barko sa Pola? Oo, sobrang ramdam na natin. Kasi yung iba nakita natin, yung ibang backpackers, diretso sa beaches natin. So natutuwa talaga ako. And yung iba naman talagang dadaan ng Pola, pag-iikot, titingnan yung ating mga old houses, magpapapicture. Nakakatuwa, Ms. Lex, as in, malaking tulong para sa amin at para sa mga taga-Pola dahil yung tricycle gumagana ngayon kasi iikot sa bayan at check kung ano ang meron. So, yan yung kinakatuwa natin para sa mga Polenyos at kumikita rin sila yung mga kainan dito. Unti-unting nagkakaroon ng kumakain. Dati kami-kami lang, estudyante rito. Pero ngayon may iba-ibang mukha na. Ayan, syempre dagdag opportunity sa ating mga kababayan. So, Mayora, kumusta naman po yung pasilidad sa port? Mayroon bang nakalatag o nakaplanong improvement projects?
Yes, oo. Tumawag ang ating port manager, Santiago, na ipapagawa na ng diretso ang ating pier. At may mga tumatawag din na mga malaking food chain company, no, para magtayo dito sa Pola. So, hinihintay natin yung mga mag-invest sa ating bayan para tuloy-tuloy na ang progress. Yun naman yung gusto natin. Bago matapos ang aking panunungkulan, magkaroon ng progreso ang ating bayan. So, isa yan sa talagang ginagawa natin ng paraan. Sana, bago ako umalis, mas progresibong Pola ang makikita nila. Okay. Ayan, maraming salamat, Mayor, sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Congratulations and good luck pa po. Thank you po, thank you. Congrats sa atin sa lahat. Apo. Sa inyo po, maraming salamat. Maraming salamat po si Mayor Jennifer Cruz, Mayor Ina Alegre ng Pola Oriental, Mindoro. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:51 ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang Maynila! Maynila! Ito ang
Pilipinas. Mayroon na lang ho tayong 5 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga at pasadahan natin yung ilan sa inyong mga mensahe. Siyempre, shout out ayan, sa ating mga ka-MIP. Saturnino Lauay Sr. dyan sa Quezon City, Ruben Paulite ng Pitogo, Quezon. Maraming salamat po. Joel Revelar ng nanonood sa atin mula pa sa South Korea. Anyong! Si Jane Princess, good morning. Anthony Abrenica, Ernesto Marquez. Si Nonito Lutang dyan sa bumabati siya ng Happy Easter Sunday sa lahat. Si Abdul Saya, Florence Regalo, Revelito Magallones dyan sa Victoria Tarlac. Si Randy Santisas, Margarita Guevara, Loida Sacramento, nanonood sa atin mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat po. Si Ben Matias na nakatutok rin sa atin mula sa Quirino Province. Si Eli Galsote dyan sa Molino, Bacoor. Si Alex Soliman. Yes po, we're back on air. Si Garang-Gara Nesty Arellano, Kuyang Mar Urbano, Happy Easter po. Si Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales, na umaariba ang Zambales ngayon sa mga turista. Si Eusebio Reglos dyan sa Montalban, maraming salamat po. Nanonood mula sa Saipan. Si Lily Ruvivar, good morning po. Tama ba? Morning ba dyan? Parang hindi, At si Raul Destacamento dyan sa Sorsogon City. Si John Carlo Marasigan, good morning po. Sige, puntahan natin yung mga nasa YouTube. Wish for your heart. There's no point pretending that you won't burn out. Nasaan na? Hinahanap ko yung sabi kung bababa man yung presyo ng langis, siguradong utay-utay. Imaginein mo kung piso-piso lang ang rollback. Magkano na yung itinaas? Di mga ilang ilang buwan. Sabi ni Jason Baldemoro, sana naman po ang presyo ng kamatis at sili lang. Ang gasolina pag nag-rollback, sweldo namin dito mataas. Ako, yan ho talaga ang sentimiento ng ating mga manggagawa. Si Raul Olonan, good morning po. Bumabati ng Happy Easter mula dyan sa Cainta, Rizal. Sabi ni ating Teresita, sana naman ay maramdaman natin yung pag-alis ng excise tax sa gasolina. Gasoline gamit namin, mas mataas pala excise tax ng gasoline. Good morning, Ronaldo Andres. Si Cyber Tito J. Nasa siya, Kuala Lumpur, Malaysia. Si Ini, sabi niya malabo pang bumalik sa normal ang price ng oil based on estimates ng mga economists around June or July. Napakatagal pa noon. Base daw doon sa pagtayo ng mga ekonomista around June or July, babalik sa normal ang presyo dahil sa dahil sa gusto ko yung dahil sa nilang inventory, mahal pa rin ang pagkakabili. Morning sunshine, glad you're still here. My darling, it's hard when my friends can't be. Sabi ni Ini, sana di matulad sa ibang province, karamihan ng fast foods and other businesses hawak o pagmamayari ng mga, talaga ba, nakaupong mayor at mga kaanak niya. Yung binabanggit dun sa
sa pola ni Mayor kanina kasi may mga interesado na mga negosyante na mamuhunan doon. Ayan, syempre as a taga Mindoro, sinusuportahan natin ang lahat ng mga pamumuhunan dyan para sa oportunidad sa ating mga kababayan. Good morning, Banong! Si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Ay, opo, ayan, doon sa mga pauwing Metro Manila, ingat-ingat. Ingat-ingat sa biyahe. Si Chofilo, ayan, si Chofilo. From the home of the giant lantern, city of San Fernando, Pampanga. Good morning po. Si Ohenso. Ayan, okay, nako, teka, overtime na ako. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe at syempre tumutok sa atin ngayong Sunday ang pagbabalik sa ere ng DZRH mula sa aming maintenance works nitong Holy Week. Manatili yung nakaantabay sa iba pang mga balita, updates at sa ating mga aabangan ngayong linggo. Sana naman nga ay medyo may magagandang balita tayo, ano? If the darkness came tomorrow, lalo na dun sa mga inaabangan natin mula sa pamahalaan. Mga ka-MIP, maraming salamat. Sa susunod na linggo, magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Ang ating oras, 2 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. This time. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa pera.